So yan nga po mga kalingap, dahil nga po sa hindi na po nakapagpigil si Kuya Bal, nakapagsalita na nga po siya tungkol dito sa comment po ni Nanay Hansel. At dito po kasi mga kalingap, meron po kasing comment itong si Nanay Hansel na parang sinisiraan itong si Kuya Bal, 'di ba? Kaya hindi na rin nakapagpigil nga po si Kuya Bal na magsalita. At sabi nga po ni Kuya Bal na hindi yun panunumbat, kumbaga nagpapaliwanag lang kasi yung mga madalas po nating nababasa na sinasabi nga po at sa tuwing nagsasalita itong si Kuya Bal, sinasabi nila na panunumbat daw. Kumbaga para kay Kuya Bal, yun po ay pagpapaliwanag lang. At tama naman po si Kuya Val, dahil hindi naman po pwede at saka hindi naman po siguro masama kung ipapaliwanag mo yung mga sinasabi po ng kabilang nga po lalo na yung mga sa comment section din po, lalo na sa post din po ng nanay nga po ni Viancy na si Nanay Hansel nga po at dito nung una, pinuntahan pa po ni Kuya Val, dahil nga dun sa mga comment nga po ni Nanay Hansel sa live po ni Kuya Val, pinuntahan pa po yan ni Kuya Val nga po sa kanila para i-confirm kung siya ba talaga yung nagko-comment na yun or may gumagamit lang po sa kanyang pangalan. Pero yun nga, sa kasamaan parang pinagtaguan or parang iniwasan itong si Kuya Val, dahil sabi nga po mismo ni Kuya Val na pumarada itong si Kuya Val dun sa harap po ng bahay nila. Tapos nakita ni Kuya Val nga po yung tricycle na kumbaga pauwi na na dun sa kanila. Pero nung nakita daw po yung sasakyan kumbaga parang lumihis sila ng daan nga po kumbaga parang talagang iniiwasan po nila itong si Kuya Val. At dito, nasabi po ni Kuya Val na talagang yung mga nagko-comment po na Hansel Jane Batalero ay legit. Kasi paano nga daw po nasabi ni Nanay Hansel yung comment na yun, yung about dun sa semento At dito po mga kalingap, basahin lang po natin yung comment ni Nanay Hansel kung saan hindi na rin po nakatiis or nakapagpigil itong si Kuya Val, kaya nakapagsalita na rin po siya Sabi po kasi dito ni Nanay Hansel, yung mga sponsor na nagpagawa ng kwarto ni Viancy, kasama po dyan si Sir Leo D. Kasi po yung panggawa ng kusina yun po ang gamit sa pagsemento ng kwarto ni Viancy. So yan po mga kalingap, dahil doon po nagsalita itong si Kuya Val at ipinaliwanag po niya. At sinabi din po ni Kuya Val na walang ambag si Sir Leo D dun sa pagpapagawa po ng kwarto nga po ni Viancy. Kasi nakalista po kung sino yung nagbigay ng yung mga nagbigay na sponsor nga po yun dun sa pagpapagawa nga po ni Kuya Val dun sa kwarto ni Viancy. At maging si Kuya Val ay malaki rin po yung ambag po niya doon sa pagpapagawa po ng kwarto nga po ni Viancy, dahil nga po sa pinaganda po lalo yung kwarto po ni Viancy nung time na tumutulo po yung bubong. At diyan nga po mga kalinga, parang siyempre dito parang sinisiraan po kasi ni Nanay Hansel itong si Kuya Val, at parang parang pinapasama ni Nanay Hansel itong si Kuya Val nga po dahil dun sa kinuhang semento, 'di ba? At tama naman po si Kuya Val na yung semento na yun ay nagpaalam naman po sila. At kung tutuusin, ginamit naman po yung semento na yun dun sa mismong bahay po nila kaya ano po ba ang masama doon, 'di ba? Sa inyo po ba mga kalingap, masama po ba yung ginawa ni Kuya Val na yun? Kaya nga po, sabi ni Kuya Val, bayaran nyo yun. Sabi nga po niya dun sa mga tauhan po niya na gumawa nga po sa kwarto po ni Viancy. Saka hindi naman po kinuha yung semento na yon para gamitin sa ibang bahay. Kaya wala pong masama dun sa ginawa ni Kuya Val kung sakali man po na kinuha kasi sabi nga ni Kuya Val, nagpaalam naman na kukunin yung dalawang semento at ginamit nga po dun sa pinagpagawa dun sa bahay nga po, dun nga po sa kwarto nga po ni Viancy nga po. At dito syempre kahit sino naman po mga kalingap, sasama naman po talaga yung loob mo kasi sa lahat po ng ginawa na pagtulong ni Kuya Val para mas lalong mapaganda din po yung kwarto po ni Viancy, parang napasama pa po siya At yung sinasabi ni Nanay Hansel na may pera si Sir Leo D, ay wala pong ambag nga daw po si Sir Leo D doon, sabi nga po ni Kuya Val, kasi nakalista po doon yung lahat ng mga nagastos, lahat ng mga nagbigay ng mga sponsor para sa kwarto nga po ni Viancy, at malaki rin po yung naging ambag nga po ni Kuya Val doon, 'di ba? Dito po kasi mga kalingap, ang napapansin po kasi natin dito kay Nanay Hansel talagang siya yung parang ang laki ng pinagbago po niya kumpara po noon na halos tahimik lang po sila kahit na maraming basher po diyan. Kahit nga po noon, 'di ba? Grabe yung basher noon nung okay pa yung EDSI, pero
hindi po nila pinapansin, binabaliwala lang po nila hanggang sa manahimik yung mga basher, di ba? Pero ngayon po, bawat may mga live or meron lang po silang marinig na ano, talagang nagko-comment na po sila agad ano. At dito, syempre parang napasama kasi si Kuya Bal doon sa comment ni Nanay Hansel. At sinabi nga po ni Kuya Bal, hindi po yun panunumbat. Kumbaga pagpapaliwanag lang. Diba? Kasi marami po tayong mga nababasa din na sinusumbatan daw yung ginawang pagtulong. Masama na po ba yung kumbaga idepensa mo rin yung sarili mo minsan katulad ng comment ni Nanay Hansel? Diba? Siyempre, pinaliwanag lang ni Kuya Bal yung side niya, diba? Kasi katulad ng sinabi ni Nanay Hansel na meron daw binigay si Sir Leo di para dun sa pagpapagawa ng kwarto ni Viancy. Pero, yun nga, pinaliwanag ni Kuya Bal na walang ambag si Sir Leo di ano, at kung meron man, nasaan, di ba? Sino ba yung pinagkakatiwalaan ni Sir Leo di kung sakasakali man po na talagang meron pong naging ambag si Sir Leo di na ano no, dito sa para dito sa kwarto nga po ni Viancy. 'Di ba? Kung nagbigay man si Sir Leo di ng para sa pagpapagawa ng bahay ni para sa pagpapagawa po ano ng kwarto nga po ni Viancy, kanino niya pinadala at kanino niya pinagkatiwala yung pera na yun, 'di ba? At nasaan? Bakit hindi nakarating? At bakit hindi na kumbaga naiano doon sa pagpapagawa ng kwarto ni Viancy kung may binigay na pera itong si Sir Leo di. Kaya hindi po masama na magpaliwanag ano itong si Kuya Bal at hindi po yun panunungbat. Kasi lagi po nilang sinasabi na panunungbat daw, laging nanunungbat, ganito ganyan. Sinasagot lang naman po ni Kuya Bal yung mga minsan paratang po sa kanya, di ba? Saka yung mga sinasabi yung pag may mga sinasabi po sa kabila nga po ano. Kaya hindi po masama yung sinasabi ni Kuya Bal dahil nga po sa hindi naman po yun panunungbat. At sabi nga po ni Kuya Bal, kung gusto nilang umalis, hindi nila pinipigilan kasi ang lagi po nating naririnig kumbaga parang sinasakal ano, yung mga angels po nila, yung mga beneficiary po nila. Parang sinasabi po kasi nila na nasasakal na ano. Natural lang naman po yun ano mga kalingap na kung meron kang director, siyempre natural na susunod ka, di ba? Kumbaga, siyempre, 'di ba, trabaho nga po 'yun eh. Kahit nga tayo, 'di ba, pagka namasukan tayo, meron po tayong boss at sinusunod po natin kung ano man po yung ipapagawa po ano ng boss po natin. At dito po ano mga kalingap, parang lumalabas na yung totoong ugali po ano ni Nanay Hansel, pero tulad nga po ng sinabi po ni Kuya Bal ano, na mabait po talaga. Kumbaga ipinagtatanggol pa ano, mabait po talaga yung magulang po ni Viancy, nasusulsulan lang. 'Di ba? Pero kung tutuusin po ano mga kalingap, sa naitulong po ano ng kalingap, sa tagal din po nila na na-vlog. Kumbaga dapat ano no, hindi naman po ganun yung pakikitungo po nila ano dito kay Kuya Bal. Lalo na dito kay Kuya Bal, 'di ba? At kay Kalingap Rob nga po ano. At saka hindi naman po mapipigilan ni Kuya Bal yung mga basher, yung mga viewers na mag-comment ng mga negative, 'di ba? Dito sa pamilya po ni Viancy, hindi naman hawak ni Kuya Bal lahat ng isip ng tao, ng mga viewers. Bakit mapipigilan ba ni Kuya Bal yung mga gustong magkomento ng negative dito sa pamilya ni Viancy? Saka dapat si Viancy din po ano, napagsasabihan niya po yung magulang po niya na wag nang mag-comment ano, lalo na sa mga antay, 'di ba? Kasi mas kumbaga tapos ang ano pa dito, kapag comment sila ng comment tapos siyempre marereaksyonan tapos may mga nagko-comment din ng mga negatibo patungkol sa magulang ni Viancy dahil nga po sa ginagawa din po niya. Sasabihin pa po nila na pinapalapa, no? Pinapalapa ni Kuya Bal. Paano pinapalapa? Sila mismo yung gumagawa ng ikakabash po nila, 'di ba? Kung hindi po mag-comment itong si Nanay Hansel sa mga lalo na sa mga antay, wala pong mga mapapag-usapan, 'di ba? Lalo na sa mga viewers, hindi sila makakapag-comment ng mga negative dito sa nanay po ni Viancy kung manahimik na lang po siya, 'di ba? Gusto nila ng tahimik na buhay pero sige naman ang comment nila. Dati hindi nila pinapansin yung mga basher hanggang sa yung basher na lang yung tumitigil at nananahimik, 'di ba? Kumbaga yung basher na lang yung nagsasawa pero ngayon talagang pinapatulan po kasi nila eh. Tapos ang masama pa po diyan parang ang sama-sama ni Kuya Bal ano, sa paningin po nila. Katulad na lang po niyan ano. Kumbaga nakita ni Kuya Bal at nakita nila yung pagpunta ni Kuya Bal sa bahay po nila pero hindi po nila hinarap kasi alam nila sa sarili nila na totoo yung yung paratang sa kanila, lalo na yung pagko-comment ano, kasi yung iba sinasabi nila na fake account lang daw, pero ngayon napatunayan po natin ano, at maging si Kuya Bal po, siya na po mismo yung nagsasabi na legit yung account na yon. Kasi paano nasabi nung comment na yon nung Hansel Jane yung about sa semento kung fake account po yun, di ba?
Kumbaga marami po siyang naiko-comment na paano niya nasasabi yung mga ganung bagay kung fake account yun. Kaya siguro hindi sila humarap dito kay Kuya Bal kasi 'di ba sabi nga po ni Kuya Bal na gusto niyang puntahan yung magulang ni Viancy para i-confirm kung si Nanay Hansel ba talaga yung nagko-comment o may gumagamit lang sa pangalan niya para masira siya, 'di ba? Pero yun nga, hindi nila hinarap kahit na nakita na nila itong si Kuya Bal. Na para bagang ang laki ng nagawang kasalanan ni Kuya Bal sa kanila kaya hindi nila hinaharap samantalang kung ayaw nilang parang ayaw nilang magpa-vlog dito kay Kuya Bal at pwede naman po yun mga kalingap. Syempre itong si Kuya Bal natural lang na minsan nagva-vlog po siya. Talagang bina-vlog po niya at maigi na rin na meron pong vlog patungkol dun sa pag-uusap nila pero pwede naman sabihan na wag i-upload kumbaga yung pagbablog man po na yun kung sakasakali na nag-usap sila yun po ay kumbaga panghahawakan lang ni Kuya Bal para in case na magsabi sila ng kumbaga magsasabi sila ng mga negative na kumbaga parang babaligtarin nila, meron pang hahawakan si Kuya Bal na sila mismo yung nagsabi ng ganito, ito yung pinag-usapan nila, di ba? Yun yung kasi doon na kailangan din na i-record kung ano man yung mapag-usapan para talagang may panghahawakan ka na kung ano yung pinag-usapan yung dalawa. Hindi natin alam bakit naging ganito yung pamilya po ni Viancy na sobra yung paghanga po natin sa kanila dati. Simula nung nag-ano na itong sina Dr. Love at Red Zane talagang mas mas pinanigan pa nila yung kabila kaysa dito sa Kalingap na ang Kalingap yung nakatulong po talaga sa kanila kumbaga nandun na talagang maraming sponsor itong si Viancy. Pero kung tutuusin po talaga kung hindi ba na i-vlog ni Kalingap Rab itong si Viancy, magkakaroon ba siya ng sponsor? 'Di ba noon nga nung bina-vlog ni Dr. Love itong si Viancy, halos bitawan na nga ni Dr. Love itong si Viancy dahil walang views. Tapos may sponsor man parang isa lang yata. Parang at yun nga simula nung na-vlog ni Kalingap Rab itong si Viancy kaya nagkaroon po siya ng mga bigating sponsor. Kumaga Kalingap pa rin nag-umpisa sa Kalingap pa rin nag-umpisa yung kaginhawaan po nila ngayon. Kumaga ang sinasabi kasi ng iba panunungbat, hindi ba pwedeng nagpapaliwanag lang lalo na sa mga sinasabi din nila dito kay Kuya Bal na para bagang ang sama-sama ni Kuya Bal So yan po mga Kalingap. Yan na nga po hindi na nga po nakapagpigil itong si Kuya Bal na magsalita about nga po dun sa semento dahil nga po tulad nga po ng sinabi ni Kuya Bal na ginamit naman yung semento na yun dun sa bahay po nila at hindi ginamit sa ibang bahay. Kumaga magalit sila kung ginamit sana yung semento na yun sa ibang pagpapagawa po ng bahay po At yun nga pinapaliwanag lang din po ni Kuya Bal na walang ambag si Sir Leo D. Gaya ng sinasabi po ni Nanay Hansel na may binigay daw itong si Sir Leo din na papagawa dun sa kwarto nga po. Pero nasaan, 'di ba? Sino ba yung pinagkakatiwalaan ni Sir Leo D about sa pera? Bakit hindi nakarating